Scripture reading for today is taken from Luke chapter 9, verses 57 to 52, New International Version. We will read the verses responsively and on the last verse all together. Verse 57. As they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." But you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Altogether, Jesus replied, "No one to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." This is the word of God. You may now be seated. Itong buwan ng Abril ay patapos na, no? As far as Fridays are concerned. This is the 4th Friday. At kung babalikan natin at ay makikita po natin na ang pinakapaksa o tema ng buong buwan ay discipleship. Nasimulan nito sa pagsasabi kung paano natin ititik ang cross and to paano natin susundan ang Panginoon. At ito'y pinahayag sa atin sa pamagitan ng lingkod niya na si Pastor Richard. Then sa ikalawang linggo naman, 2nd Friday, andun tayo sa Al-Raja. Isang pagtitipon na kung saan ay pinagpala rin tayo ng Diyos. At kung saan ay, yun ang tinatawag natin, spiritual edification. No? Na kung saan ay tinalakay ang patungkol sa isang lingkod ng Diyos in the Old Testament, ang pangalan niya ay walang iba, kundi si Nehemiah. Bagamat ito'y sa Old Testament, ay siya naman ay tagasunod rin ng ating Diyos na si Yahweh. Nitong nakarang Friday naman ay pinagpala ulit tayo ng Diyos sa pamagitan ng kapahayagan ng ating Pastor John, na kung saan ay in-identify niya kung ano yung mga marka o tanda para malaman natin ang isang tao ay tagasunod ni Kristo at higit sa lahat, more than that, ay yung katotohanan na kung ako ba, ikaw ba, ay tagasunod ni Kristo ayon doon sa mga marka o mga palatandaan. At ngayon po, ay bibigyan naman po natin ng pansin ang pag-aaral patungkol sa ano bang mga barriers para sa true discipleship. Na maunawaan po natin ang salitang discipleship, ang ibig sabihin nito, learner, follower. Okay? With that, maaalala natin sa John chapter 6 verse 66, ay pagkatapos ang Panginoong Jesus ay nagturo, patungkol ito sa dugo niya, sa katawan niya, ay maraming na-offend. At sinabi sa talatang yon na yung mga maraming disipulong ito na sumusunod kay Kristo, inihinto na nila ang pagsunod because they were offended by the Word of God. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, it's either ma-offend ang isang tao o mapagtibay mapagtibay ang taong ito. At ang nais po natin, kung tayo man ay kinakausap ng Panginoon, ay i-align natin ang ating buhay, ang ating pamamaraan ng pagsasalta, the manner how we conduct our lives, ay dapat na umayon sa salita ng Diyos. Mainam pang tayo ay kausapin ng Diyos sa iba't ibang kapamaraanan kaysa wala tayong hilig sa salita ng Diyos, walang inclination ng ang ating spiritual ears na makinig, because this will not help us. Because the Word of God will always lead us to the truth, at ang salita ng Diyos ay double-edged sword ito. Makakabuti ito sa ating pamumuhay dito sa lupa bilang tagasunod ni Kristo. Ngayon po, ay meron pong sa leadership na isang magazine, 1983, ay may pinablish na isang article na doon sa article na yon ay mayroong isang picture. Cartoon po ito. Cartoon. At ang nakapakita dito ay isang church. Tapos sa may labasan ng church ay mayroong isang napakalaking advertisement na nakalagay. Niyayakag yung mga a-attend ng church
in a sense. Sabi niya, dito sa church na ito, 24% lang ang less 24% ang hinihingi naming commitment. Nakuha niyo po? Tapos, sabi pa niya, dito kung magtatait kayo o magbibigay kayo ng with joy, ang hinihingi lang po ng church na ito, 7.5%. Tapos, ang sabi pa niya, ang spirit, di ba may 4 spiritual laws? Dito ang tinuturo lang namin ay 3 spiritual laws. At pagdating naman sa 10 commandments, ay pick up your choice. Basta 8 lang out of the 10, okay na. Isa pa, pagdating sa sermon, 15 minutes lang. At ang kabuang worship service, 45 minutes lang. Kaya, saan pa kayo pupunta? You are asking, this church can give you more than what you want and less than what you give back to the church. But this is not how the Lord Jesus had demanded discipleship sa mga tagasunod niya, sa mga nakikinig, sa crowd. It's a 100% commitment. Hindi niya dinadown o binababa ang percentage ng commitment para lamang maraming sumunod. Ang mga church, that was 1983, it was observed na ang mga church at that time ay napakaraming dumadalo, di ko maalala yung figure, maraming dumadalo sa mga church, sa mga churches, pero as far as commitment is concerned, ay ilan labang sa napakaraming bilang ng mga ito na dumadalo sa mga worship services na talagang tagasunod ni Kristo. At dito po sa church na ito, ay we don't water down the Word of God. We say sin, as God sees it. Hindi tayo gumagawa ng kapamaran, baka ma-offend si ganito, ma-offend si ganito. Hindi, ang salita ng Diyos ay hindi ginagamit para ma-offend ng iba. Ginagamit ito upang, una sa mga nagpapahayag, sa mga nag-aaral, nagtuturo, sa mga SG leaders, ay kausapin sila ng Diyos, kausapin tayo ng Diyos. Pagkatapos doon, ay yayakagin din natin ang ating mga kapatiran, mga kaibigan, na makita ang katotohanan ng salita ng Diyos at tulungan rin sila. Kung sila hindi pa naman mananampalataya, na sila'y makakilala sa Panginoon. At kung sila'y mananampalataya niya, katulad natin na mananampalataya na, ang tulong na may bibigay natin sa kanila ay by example and by teaching the Word of God at para magabayan sila sa paglago. Katulad ng kung paano tayo narito na sa ganitong kalalagayan na hindi tayo perfect and yet nais natin sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos na sila man ay makita nila yung pinagdaanan natin upang manais sila na they will give their body, their life, their whole as an offering to God. So, ang titignan natin po ngayon ay sa Lucas chapter 9, where noted down sa chapter 9 ang 3 barriers para sa tunay na discipleship. Kasi lahat learners. Pero yung mga umalis, in the book of John, chapter 6, verse 66, itong mga nag-reject na eventually sa salita ng Diyos, they are disciples, they are learner in that sense, pero the true discipleship, hindi nila nasapol. And to that end, nalulungkot tayo sa mga pagkakataon ng ilan sa mga kakilala natin ay maaring nasa ganong kalalagayan. Desirous that sa biyaya ng Panginoon Diyos ay makapanumbalik sila sa Panginoon. Okay. So let's have a context first. Ang konteksto ng Luke chapter 9 are the following. Twice na ang ating Panginoon Jesus ay pinag-usapan niya at sinabi niya sa kanyang mga disipulo ang patungkol sa nalalapit na kamatayan niya. Kung paano i-reject siya ng mga chief priests, kung paano i-reject siya ng mga teachers of the law, at kung paano rin siya i-reject ng mga Israelita. And with that, ay sinabi niya, in that verse na kung saan, sa verse 22, na kung saan ay siya i-reject at siya papatayin at sa ikatlong araw ay babalik na muli, buhay. At isa pa, sa same
chapter na yon ay binanggit sa verse 44, if my memory serves me right, na this was the time nang sinabi ng Panginoon Jesus na siya ay i-deliver na sa kamay ng tao. Datakpin siya at yung mga kung anong na-prophesy sa kanya patungkol doon sa huling bahagi ng kanyang buhay ay magkakaroon ng kaganapan. And in verse 51 ay may sinabi siya. Ay may sinabi, should I say, ang writer na si Lucas, Dr. Luke. Ang sabi niya, at that point in time, si Jesus ay resolutely, he faced na pumasok na sa Jerusalem upang kaharapin yung naitakda na magaganap sa kanya na kung saan sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ang kasalanan ng tao ay matutubos. So makikita po natin, resolutely, hinarap na yon. Dati-rati, iniiwasan niya yun. Bakit? Takot ba siya? No, he was prepared. But rather, it was at yet the time of the Father. He's waiting for the perfect time. And now that the year of popularity ay tapos na, then darating na ang isang panibagong bahagi ng taon ng kanyang buhay when which He will eventually be crucified for your sins and my sins. So much so we will be redeemed by the blood of Christ that was shed on the cross. So with that, ay tignan po natin. Sa Luke chapter 9:57, it says there, as they were walking along the road, a man said to him. So that was the account from Luke. To realize, mga kapatid, itong Luke chapter 9, yung binanggit na dalawang kaso ay nabanggit rin sa Matthew. So much so, ang ilan mga details doon ay pwede rin natin mapag-aralan upang sa ganun ay magkaroon tayo ng isang complete picture of this particular incident when which Jesus had an encounter with 3 individuals with the issue of discipleship. Find in that kung saan tayo naroroon. Sino ba tayo sa 3 yaon? And then, we'll end up saying, yes, these are the barriers. Yes, these barriers cannot be taken out. Hindi siya katulad ng ginagawa ng ibang mga churches that they water down the truth, kundi 100% commitment ang hiningi ng Diyos. So anong gagawin natin? How should we respond to these 3 barriers? Are these barriers a reality sa inyong buhay sa pagkakataon na ito? O nalampasan nyo na? And that's why, kung baga ay dahilan sa biyaya ng Diyos, ay nagpapatuloy kayong maging tagasunod ni Kristo. So dito, ang sabi dito, a man, isang lalaki, sabi ni Lucas. Now, this is volunteer number 1. When we say volunteer number 1, itong taong ito, nagboluntaryo siya. Hindi siya tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Kundi nagvoluntary siya na sasama ako sa iyo. So, titignan po natin yon. Now, sa Matthew chapter 8, verse 19, it says, it identified that the man that Luke was saying was actually a teacher of the law. The teacher of the law is actually, in the olden times, ayun sila sa Old Testament na sumusulat, copyists. Kinokopya nila ang written document doon sa salita ng Diyos, and they are copying it kasi wala pang printing press noon eh. So makopyists sila. But at the same time, itong teacher of the law ay sila'y parating kasama ng mga Fariseo, na kung saan sa panahon ni Jesus Christ ay nagagalit ang Panginoon Jesus dahil sa hypocrisy nila as a group, the Pharisees and the teachers of the law. Besides, locally, meron po silang authority that was given to them for this teacher of the law to interpret the law of Moses and to teach people on how to apply it. Kaya lang, sumobra sila na kung saan yung hindi na sinasabi ng salita ng Diyos ay ginamit nilang bahagi ng tradisyon at tinuturo nila, in-interpret nila wrongly. This is the group of people na part of the enemies ng ating Panginoon Jesus na nagsasabi ng katotohanan at ninanais niya na ang katotohanan ay lumabas upang sa ganon hindi manatiling spiritually dead at kung baga ay figuratively speaking,
spiritually blinded ang mga tao sa tunay na salita ng Diyos. Then pagkatapos doon, ay may binanggit pa dito sa Matthew 18, related to this, na itong teacher of the law na ito, called Jesus as teacher, recognizing, acknowledging Him as one who preach and teach the word of God rightly. So, ang sabi niya nito? Sabi daw, I will follow you wherever you are, wherever you go. Saan ka man pumunta, Panginoon, susundan kita, sasamahan kita. Walang lugar na pupuntahan mo na hindi ko pupuntahan. Magandang pakinggan. Ibonoluntaryo mo ang sarili mo. Yan ang hinahanap natin sa church eh. At we are full of them. Full of them na nagbaboluntaryo dahil sa mahal nila ang Diyos, mahal rin nila ang mga gawain at ang iglesia, at mahal rin nila yung pag nagsisiyan sila dahil sa magagamit nila ang spiritual lives, ang spiritual giftings na meron sila. At ang mga natural giftings na binigay sa atin ng Panginoon ay na-employ rin dito. Natutuwa nga ako minsan, napakinggan ko isang kapatiran. Nilapitan ng isang kapatiran, at itong kapatiran na ito, tinanong, gusto mo ba tumulong? Handang-handang tumulong. So nakita natin, napunan natin, na sa ngayon, wala siya ngayon dito, pero nagpapatuloy ang gawain just because may na-train siya. Kayong mga nakaupo dyan, na maaring unemployed pa, kumbaga, baka gusto nyo tumulong, lendehan. At magpagamit tayo. Yan po ang taong yun. Kaso, itong taong ito ay mayroong kaibahan. Okay? So, ang tawag sa kanya, sa book, sa Siyan, sabi niya, over hasty disciple. Hasty na, over pa. Acting with excessive speed without sufficient consideration. Hindi nag-iisip, padalos-dalos. Yon, ang salitang Batanggen niyo talaga ito si Pastor John. At malaki ang tulong niya. And of course, ang ating kapatid na si Risa May, ay silang dalawa, ay siya nag-edit ng yung tracks natin. At si Pastor, ilang beses kong pinababalik sa kanya dahil sa nahirapan rin ako. Pero malaking tulong po silang dalawa. At eventually magagamit na po natin ito sa Area BS na para matrain na magamit o i-refresh lang kasi marami na gumagamit dito. Alam na ito. So, ito yung taong hindi masyado nagkokonsidera. Tandaan nyo si Jesus Christ in John chapter 6, it talks about when He went to the Passover feast in Jerusalem, at maraming tao na mangha at nakikinig sa kanyang mga salita at naniwala sa Kanya. And yet may talata doon na sinabing, and yet He doesn't trust this man, na i-entrust niya sa mga taong ito because He knows the hearts of men. Ibig sabihin niya, alam ng Diyos, alam ni Jesus kung anong mga nasa puso natin. Maring hindi natin alam kung yung palang pinapakita sa atin ng taong itong nasa harap natin ay hindi pala totoo, peke pala, pero ang Diyos alam niya ang puso ng bawat isa sa atin. And with that, itong voluntaryo na nag-volunteer na ito, sabi, I'll follow you wherever you go. Alam niya ang kanyang puso. Very unnatural para sa isang teacher of the law, a scribe, na maniwala na maging tagasunod. Kaaway nga nila eh. And yet, walang imposible sa Panginoon at walang hindi pwedeng abutin ng Diyos kung aabutin rin niya at magre-respond rin ng taong ito. Katulad lang ng Sanhedrin na nagsabi, ano pa po ba pinakadakilang kautusan? Di ba? Ang kautusan, sabi ni Jesus, pinakadakilang kautusan sa buo Torah. Ang sabi niya, love God, that's the greatest. And second, love your neighbors, no? As yourself. Ngayon, nung sinabi niya ito, napakinggan ito judiciously ng isang teacher of the law, sabi niya, totoo nga sinabi niyo that God is one. Totoo ang sinabi niyo na loving God and loving people are the two greatest commandments. And more than yung pag-offer, pagsasacrifice sa mga offering. Nang mapakinggan ito ng Panginoon Jesus, anong sabi niya?
Anong komento niya sa Sanhedrin, sa scribe na ito? You are not far from the kingdom of God. Sabi nga ng isang commentator, naniniwala siya, malamang, na nung namatay na at nag-resurrect ang ating Panginoon Jesus, naging tagasunod siya. Pero kakaunti lamang ang mga sa mga teachers of the law or the scribes na sumusunod. Sa totoo lang. Kaya para dito, mangyari yon at sinabi niyang, I will follow you wherever you go. Alam ni Jesus kung anong sa puso ng mga tao, ay sinabi niyang, Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Hindi siya umuo, hindi rin siya humindi doon sa offer na susunod ang taong ito, pero sinabi niya kung anong kailangan para sa taong ito. Sabi niya, itong mga lobong ito may sariling tirahan. They burrow into the ground. They make holes. Ang mga birds mayroong nest. Pero the Son of Man, which is a title that is makatlong beses na nabanggit ni dalawang beses kay John the Beloved sa Book of Revelation, pagdating dito sa Book of Acts, si Stephen sabi niya, I saw the Son of Man, no? Nung siya pinapatay na o binabato na para mamatay because they thought that they said that they blaspheming God. So makikita natin, sabi ng Son of Man has no place to lay his head. Ang sinasabi natin, sigurado kang sasama sa akin, dapat mong malaman katotohanan. I don't want to encourage people to come na parang blinded sila. Dapat alam mo, kung gusto mo, hindi na niya sinabi sa Bible to, okay, pero kung hindi, kung nakahanda ka, okay, kung hindi, wala. Pero makikita natin dito, sabi na, the Son of Man has no place to lay his head. Maraming mga recruiters, di po ba? At ewan ko kung sino na sa inyo ang na-recruit ng mali na sinabi dito ay ganito ang buhay, ganito, then na-recruit. Hindi niligawan na-recruit. Hindi lang pala mga nililigawan ang pwedeng madaya. Pati yung mga nire-recruit ay pwedeng madaya. So makikita natin, sabi niya, ito ang totoo. Have you counted the cost? Then I tell you exactly, ito, walang kasiguruhan, there are no comforts. There would be inconveniences pag sasama ka sa akin. Because there will be several road trips na gagawin ko na kung saan ako pupunta, and it is only because of the hospitality ng ilan mga tao na pwede akong imbitahan para matulog sa kanila. I don't have a downy pillow na pwede mo matulugan. Sino sa inyong hindi makatulog kapag hindi nyo dalang yung unan pag kayo mag-sleep over sa ibang bahay? Merong ganun no? So makikita natin dito, barrier number 1, inconveniences and sufferings pag sumunod sa ating Panginoon. Hindi siya nagwa-whitewash. Sinasabi niya eksakto, ito makikita mo, ito maranasan mo. Inconveniences and tiyak sufferings. Tandaan niyo ang ating Panginoon. Doon sa verse 51, anong sabi niya doon sa chapter 9? Anong sabi ni Lucas? That Jesus Christ has set his glances na doon na. Papunta na siya sa Jerusalem. Pupunta na siya sa kamatayan. He'll be suffering in behalf of us. He'll be dying, shedding his blood for us. So, it's not an easy, glamorous life na sumunod kay Kristo. Sa totoo lang, dito okay pa tayo. Sa ibang bansa na kung saan ay hindi naniniwala sa Diyos at mga atheistic countries, ay yung pagsunod kay Kristo ay mahirap. And that's something, if we are placed in that situation, how shall we respond? So makikita po natin that yun ang sinabi. So, that's volunteer number 1. No? Scribe. At ang barrier sa kanya ay yung tungkol sa conveniences, yung mga comfort. Wala tayong nabalitaan kung anong response Okay? Anyway, tingnan natin ang ikalawa. Luke 9:59, he says, ang sabi ng salita ng Diyos, he said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. So, sumunod ka. So, kung ang una ay nagboluntaryo,
Itong ikalawa ay, tinawag. Tinawag, no? Follow me. It's some sort of command. Okay? Pero makikita nyo, ito po ay responder number 1. Hindi siya volunteer. Responder number 1. Pero nung nag-respond siya, mayroong precondition. Ang ibig sabihin ng precondition, prerequisite. Ang ibig sabihin ng prerequisite ay, itong bagay na ito ay mangyayari kung itong unang bagay ay maganap muna. No? Requirement. So sabi niya, Lord, first let me. Panginoon, unahin ko muna ito. Yan ang ibig na sabihin eh. Pag sinabi mong ganon, tapos sasabihin mo siyang Panginoon, Panginoon nga ba siya talaga? No. Nakukuha niya sinasabi ko. Ang Diyos ay hindi namimilit. Pero nagko-command siya. Does He have a right to do so as a Son of God? Yes. We owe our physical lives. We owe our spiritual lives. Yan po. At ang Panginoon Jesus ay nagde-demand. He is Lord and Savior. Hindi lang natin tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Then pagkatapos okay na. Kundi na natin siyang sumasama sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Siya mismo at ang Diyos Ama na sa atin. At siya ay inaasahan na siyang Panginoon. Siyang totoo naman. We can say, no, Lord. It's contradicting. So sabi niya, Lord, first let me. At ang sabi niya ay, go and bury my father. Tandaan niyo, ang Jerusalem is part of the Middle East. Part siya, in that sense, generally speaking. At sinasabi nito, Panginoon, hayaan mo muna ko na umalis para i-bury ko ang tatay ko. Yung pala, mayroon isang missionary na may karanasan na nakwentuhan siya ng isang kababayan niya na sabi niya, pumunta sa Middle East, then doon ay humingi ako kung pwede akong samahan at maging tour guide. So sabi na nung Middle Eastern na tao, tayo muna, I have to bury my father first. So sabi niya, I'm sorry. So with all sympathy, sabi niya, kawawa ka naman. So kinumusta, ano ba kinamatay? Ay hindi pa ho, buhay pa ho siya. Yung palang ibig sabihin, will go and bury. Hihintayin niya muna ang tatay niyang matay bago siya susunod at magiging tour guide. Yun ang ibig sabihin. Lalo na kung siya'y panganay, kasi responsibility ng isang panganay na Hudyo na siya ang maglilibing sa kanyang tatay pag dumating ang araw. Dahil sa siya yung firstborn. So makikita natin dito, hindi totoo na, kasi kung namatay ang tatay niya, sa Middle Eastern culture, within the day, less than 24 hours, kinakailangan ilibing na. Sabi nila, not more than 2 hours, sabi ng iba. So dito, ay alam naman ng Panginoon Jesus kung anong sinasabi nito. Ang Panginoon Jesus po naman, madedenggoy mo ba? Alam niyo ba ang salitang denggoy? Panahon niyo rin pala na alam niyo yan na. Okay, so first let me go and bury my father. In effect, he wasn't saying, yes, I'll go. But let me do this first. So second priority ang pagsunod sa iyo, ang kailangan kong gawin ay samahan ko muna tatay ko hanggang sa siya ay mamatay. So this is the procrastinating disciple. Hindi niya malaman ito o ito. Actually, hindi alam niya eh. He made this decision and his decision is, I'll wait for my father to die before I follow you. Yun ang decision niya eh. Okay? Kaya ang tinawag dito, procrastinating disciple. Nakita ko sa ibang komentaryo. So, dito ay makikita natin na sabi ng Panginoon Jesus ay ganito, in verse 60. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. First, let the dead bury their dead. How could the dead bury the dead? Kumbaga, the first dead here is spiritually speaking. Yun isang own dead, ito ay physical. So, ang ibig sabihin yun, let the dead bury their own dead. Ang ibig sabihin nun, yung mga spiritually dead, hindi mga Christians, hindi mga believers, hindi mga taga-sunod ni Kristo, kung sino mga member na naroon, member of the family, hayaan mo siya o sila ang mag-bury sa tatay ninyo na namatay.
physical death yon. So nakita niyo po, no? Magkaiba ito, pero sinasabi lamang na, you go follow me. No? You go and proclaim the kingdom of God. Mayroong priority dito. Hindi priority ang paglilibing. Ngayon, sa totoo lang rin, kung si Jesus, sasabihin natin, bakit naman ganun ang Panginoon Jesus? Oh? Namatayan na nga eh. Nakikiusap lang, ililibing lang. Yung pala, hindi pala. Alam ni Jesus kung ano yon. Now, makikita natin na ito ay barrier number 2. Earthly ties and duties. Earthly, pang-araw-araw na buhay. Kung anong bahagi ng buhay natin na pinamumuhay natin sa mundong ito. Yan yung earthly ties. Yung mga ties would be family ties. No? Napakahalaga. Sa mga Asyano, mahalagang-mahalaga. Naalala ko, nang ang tatay ko ay tinawag ng kanyang tatay, lolo ko, sa Hong Kong, pabalik sa Hong Kong. Sabi niya, pumunta ka dito para ipakasal kita sa magpakasal ka na. Pumunta ang tatay ko doon, kasi filial piety, ibang Chinese, no? Lalo na ancient eh. No? So, sumunod siya, at ang ginawa, pinagkasundo at napakasal tuloy ang tatay ko sa hindi niya kakilala, hindi niya nakita pa. Ending na naging anak ako sa labas. Nakukuha niyo yun? At naging anak ako sa labas. Tapos talagang sumusunod sila at that time. Hindi pa ako pinapanganak pero about nung bumalik siya, eventually naipanganak ako. So there was some sins na nangyari, fornication. Hindi pa naman Christian, hindi nila alam kung ano yon. Tapos nung lumabas, akong anak sa labas. Naging anak sa labas. Pero ang nanay ko tinatawag na ate nung napangasawa ng tatay ko. Tapos ako tinatawag niyang anak rin. So anyway, ang gusto kong mapakita dito ay yung marami tayong ties, di ba? Relational. Na itong mga relational na ito, mahalaga. I-maintain natin. Pero kung ito'y magiging sagwil na sa ating pagsunod sa Diyos, unahin natin ang Diyos. Yan ay hindi maintindihan ng mga di mananampalataya. Pero sa ating mananampalataya, alam natin ang commitment natin. At yun ang sinasabi dito. Barrier number 2, earthly ties and duties. Then, dito sabi ng Panginoon Jesus, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So, dun sa isang passage, sinabi, who hates, who does not hates. Dito naman ang sinabi, who loves more than me. No? So, pag pinagsama mo ito, makikita mo, pag compare mo, pag minahal mo yung mga magulang, more than Jesus, hindi tayo pwedeng magtagasunod ni Kristo. Pag minahal mo ang Diyos, more than your parents, mahal mo pa rin ang parents mo, pero it's as if you hate them because you have given your first priority sa Diyos. At tatandaan natin at the end of the day, ang Diyos ang may hawak sa atin. Siya ang may prioridad sa ating buhay. Sasabihin natin, bakit ganun ang Diyos? Ba't ganun si Jesus Christ? Tandaan natin, He is Lord. And no less than that. Ibig sabihin, turing mo akong Diyos or otherwise. Kumbaga sa pag-aaral, walang curve. It's either you pass or you fail. Ganun yon. It's either you are a disciple or not a disciple. And Matthew, you had at times uses the word disciple loosely, in a sense, he's a learner, pero hindi natin may tutumbas dun sa mga 11 na mga disipulo na talagang their lives. Maliban kay John the Beloved. And +1 na yung ipinalit kay Judas. He died also because of martyrdom. So makikita natin yon na para bang we hate our parents. Pero of course, we know what God is saying and the word is always true. It's our, kumbaga, hindi mahirap intindihin sa taong gustong umintindi. Okay? At sabi rin dito ng Panginoon Jesus, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Denying themselves, denying our own very lives na ituro sa atin ng ating Pastor Richard.
Okay? So without loving Jesus more than anyone or anything else, and that is what Jesus is asking. Will we say that unfair naman ang ating Panginoon Jesus? No. Hindi siya unfair. That's what other may think. But being a Christian, being a follower, being a disciple of Jesus Christ, we have to say, He's right. And He is always right. Maski na kuminsan hindi natin maintindihan ang kanyang mga logic, ang kanyang mga spiritual na salita, He's always right. And that is a safe place na dapat natin mapanghawakan. Then, ito na, last two. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me. Ito na naman. May precondition na naman. Ito, siya yung nagboluntaryo. Siya na ikatlo, at yung una, mga nagboluntaryo. Sabi na, sige, susunod ako sa iyo, Panginoon. But first, let me. Yan rin ang iniisip ko noon eh. When I was younger, tulungan ko nanay ko muna. Which is very natural. Pero it becomes, yung mga natural, not necessarily spiritual. Yun ang maintindihan natin. It is only now later, yeah. Oo nga pala. Nang sinabi ko sa boss ko, actually nagtatrabaho ko sa university where I graduated from. Then my best friend called me to join him in his company. Yung best friend kong yon had the intention to actually pay off my education sa college because I'm intending to take medicine. Kaya nga pre-med ang kinuha ko so orange talaga kinuha ko para mas madali nang makapasok. But there was a change. Nung nakakilala ako sa Panginoon, it was very different. Hindi nangyari yung naganap na yon because I said, I cannot. I have to follow yung sinasabi ng salita ng Diyos, which is in Romans. Na I cannot be a dummy. Actually, ang nirequest niya sa akin because sabi niya, you are Filipino, Chinese, I'm Chinese, and hindi ako pwedeng magkaroon ng negosyo. But dapat kung sakluluhan yung shipping company ng tatay ko. So I said, no, if you have asked my life, I might have given it to you, in a sense at the time. But asking me to na sumunod, na lubabag sa salita ng Diyos, at siyang tinuturo ko at dinadala kita doon, I'm sorry. But eventually, nangyari na hindi natuloy ang pag-aaral ko sa ganun, sa medicine, at nag-iba na rin. At ang nangyari ay nagpunta na rin naman ako sa nung nangailangan siya, tinulungan ko na siya, sabi niya, meron na akong Filipino citizen na ako, work with me. So, nangyari yun, nag-work ako sa kanya. Then when I was saying, because under him, I was able to study sa masteral ko, sa panggabi, I was able also to take, nagtuturo ako sa Phoebe's College of Bible. Because of him, ginamit siya ng Panginoon. Then eventually when I say, I'll resign from the company, sabi ko, because I will go full-time. Kasi ang concept ng full-time. Although part-time is still service, whatever it is. So, sabi niya, as long as masigurado mong mapapakain mong nanay mo, sabi niya sa akin. So, of course. So, ang nangyari ay, to make the story short, it's not easy. Noon may kondisyon pa ako. Sabi ko, kinakailangan muna magpakasal. Sabi ko, malaki ang gastos, ganito. So, kung pag-full time na ako, paano pambayad ko sa gastusing pagpapakasal? But God has made everything perfect, no? So, meron akong precondition nun sa Diyos Ito muna. Pero eventually, we found it out na nung nag-set in na ako, lumusong na ako, in faith, God is good. Okay? Go back and say goodbye to my family. So sabi na, sige susunod ako sa iyo, pero time muna, uwi muna ako sa amin at magsasay goodbye ako sa pamilya ko. Actually, itong ginawa ni Elisha Nung tinawag siya ng Elijah, tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng Elijah at tinapon niya ang kanyang balabal para sinasabi, ikaw ang successor at susunod ako. At that time, 12 oxen ang pinang-aararo niya no? 12 oxen ang hawak niya. Nung alam niya na the mantleship was given to him na, sabi niya, pwede ba ako umuwi muna para magpaalam ako? Siya pinayagan. Because at this time, mindset niya,
Alam ni Elijah na si Elisha buo ng isip. Kumbaga, resolute na siya katulad ni Jesus Christ na tutungo sa kanyang kamatayan. Pero itong taong ito, nakausap ni Jesus Christ, alam niya kapag itong taong ito ay umuwi at magpapaalam, hindi mo na siya makikita. Bakit? Vacillating siya, hindi siya sigurado pa, hindi siya tiyak eh. At eventually, na quote-unquote, napaliwanagan siya, quote-unquote, na dapat itong ginawa mo, hindi ganyan, hindi yan practical. At marami ka pang trabaho, what so? So makikita natin, sabi ng Panginoon, hindi. Volunteer number 2 with the precondition, this is a wavering disciple. Ganito pa, wavering. Yun, hindi mo malaman susunod o hindi susunod. Parang sabi ni Elijah, doon sa Mount Carmel, sabi niya, you choose. Sinabi niya sa mga tao, Baal or Yahweh. Kasi ang paa niya, ang mga Israelita, isang paa na kay Elijah, nasa Panginoon, yung isa naman ay na kay Baal, na Diyos-Diyosan. So wavering, uncertain how to act or proceed, vacillating, not able or willing to take decisions or actions, irresolute. Yung pang kabaliktaran ng resolute. Puts a hand to the plow and looks back. Hindi pag nag-aararo ka, meron kang tinitignan na isang object na fix. At doon ka, yun ang titig ka, hindi ka pwedeng gumanon. Pag gumanon ka, you'll be not doing a furrow na diretso. Yun ang sinasabi. Now, tignan po natin. So, ito yung mga worldly advices. Kaya kapag kayo may problema, huwag kayo pupunta sa kapargatan yung hindi Christian. At kung meron kayong ilan mga decision na spiritual, kung ang ilan sa pamilya nyo ay hindi Christian, huwag kayo pupunta doon. Okay? Pakinggan nyo ang Diyos. But at the same time, titignan natin on how we can overcome itong mga worldly advices. Philippians 3:13-14, but one thing I do. Anong ginagawa ni Paul daw? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Anong ginawa niya? Hindi siya tumatalikod sa nakaraan, kundi nakafocus siya sa harapan. Ang press niya doon sa goal. Goal na ma-win ang prize na kung saan God had called him. And we know, despite of all the challenges, Paul, who was formerly Saul, who was transformed in that particular incident na kinatagpo siya ng Panginoon, doon sa anong lugar? Road to Damascus. Okay? Natapos niya ang kanyang takbuhin at living out God's purpose in your life. Meron tayong mga plano, no? Pero nakaalam ba ito sa plano ng Diyos? O inalam na natin, ano ba plano ng Diyos in the first place? Sa atin na mga tagasunod ni Kristo, mga learners, followers, students ng ating Panginoon Jesus, ay kinakailangan natin alamin kung ano ang kalooban ng Diyos and accordingly, live it out. Yung purpose ng Diyos sa inyong buhay, sa aking buhay. So, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. What did Jesus do? He endured the cross. He scorned the shame, kahihiyan. Hubot-hubad siya. Tinitignan siya ng mga tao. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin, that we might have the righteousness of God. And now, where is he? After fulfilling God's will para sa kanya bilang Savior ng world na pinadala ng Diyos Ama, he is seated at the right hand of the throne of God. And he is right now interceding for each one of us. Yan ang ginawa ng Diyos. And he has finished the race. He had reached the goal. Yes, he is indeed the perfect example. Basahin, tignan niyo ito. Basahin niyo nga sabay. While the cost of following Jesus is high, the value of being his disciple is even higher. Discipleship is an investment that lasts for eternity and yields incredible rewards. Okay. Ang cost of discipleship, pagsunod kay Kristo, it's costly. It might cost even our relationship, yung mga intimate relationship natin, mga family ties natin, yung mga plano natin.
sa buhay natin. But to be a follower of Jesus Christ, ang value nito ay higit na mas mataas. And that's something that we have to think about. Yung investment na ginagawa, yung mga ginagawa natin, yung mayroon tayong mga dinadala sa Panginoon sa pananampalataya, kung minsan iba-ibang mga bahagi natin sa salvation ng isang tao eh. Una, ang Diyos. Si Jesus ang nagliligtas. Pero paano nakarating itong taong ito? Maaring nakilala nyo o kinilala nyo, something like that, na dahan-dahan ay eventually nabuo yung kalooban ng Diyos. At tayo ay naging bahagi sa yung mga stages sa pagkakilala ng taong yon sa Panginoon. Now, in this, I'd like to say, barriers of to true discipleship. First, inconveniences and sufferings. Second, earthly ties and duties. Third, worldly advices. So itong mga barriers. Now that we know that it's a barrier, how should we respond to those barriers? The barriers will be there. It will always be there. But then, what we have to do is overcoming barriers to true discipleship. Pay the cost. Tandaan nyo, pay the cost. Huwag kayong, ay, mahirap na maging tagasunod ni Kristo. Gawin siyang Panginoon ng aking buhay. Sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Pay the cost. Bakit? Though it is costly, it's valuable. It's valuable to be part ng programa ng Diyos. It's valuable to be an obedient follower of Jesus. Pay the cost, no matter how high it is, pay the cost. At hindi kayo magsisisi. Secondly, tungkol sa family ties at tungkol sa mga trabaho natin and all this. Love God more. Love God more. Especially if you have a specific encounter with God in which God is calling you. God is calling us differently in different ways. And what He's seeking in our hearts is that we will be obedient to God. And instead of asking mga non-believers, mga kaibigan natin, kabarkada na hindi pa natin naging kabarkada sa Diyos, kung baka hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, kung meron tayong mga ginagawang mga decisions related to discipleship, huwag tayong magpapigil sa kanila. Huwag natin kagan sila dahil sa they don't have the wisdom of God. They have the worldly wisdom. Nakapag-counsel naman sila, bakit hindi? Pero when it comes to the will of God, to follow the will of God, to follow Jesus, then, una, napakinggan mo, nakausap mo, alam mo ang tinatulunto naman, sumusunod ka sa Kanya, at kung kinakailangan mo pa ng clarity, then seek godly advice. Kung minsan nga, ilang mga Kristiyano, hindi pa nga nakakatulong eh. Kung minsan, nagiging sagwil pa sila. Kaya kinakailangan mo godly advice. And, andyan yung mga SG leader nyo, andyan yung mga pastors to lead you. In this, I'll end. Ang Standard Oil Company, the old one, when they were trying to come up with the branch sa China, they approached one missionary. At itong missionary na ito ay inofera ng malaking sweldo para magsimula doon. Kasi itong Standard Oil at that time ay monopoly, monopoly of oil. Ngayon, ang nangyari dito sa taong ito, the missionary turned them down. So they doubled the salary offer. At ang sabi nila, ito, doble na. He turned them down again. Yung offer na yon. They said, what do you want? Ano bang gusto mo? We can't give more money than that. Hanggang dyan lang kami. Then ang sagot niya, he said, the money doesn't have anything to do with it. It's not about money. Kaya hindi ko tinatanggap ang offer niyo. But rather, the job is too small. The job is too small. No matter how great a kind of yung trabahong pwedeng i-offer, pwede natin that we can fill in at mabayaran tayo,
the job is still small. But discipling, though it's costly, it's worth it. It is worth it because though hindi tayo masyasyan away from mga challenges, mga ganon, and yet the fact na pagdating sa rewarding ng Diyos ay it will be different. You will find it out. At alam naman natin sa salita ng Diyos and we need not na pag namatay na ako, habang buhay pa, we make decisions. And decisions will either make you or unmake you. Sa iyong spirituality, sa iyong buhay bilang Kristiyano. Yes, mga kapatid, sumunod tayo. Let us be follower of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, because you have called us to salvation. You have prepared everything, Father. And the resultant is for us to be saved. And your desire is that we will experience ang pinakamagandang buhay, pangyayari sa buhay namin, even as we join you in your endeavor. In the endeavor of the Lord Jesus Christ, that great commission to which you called us to disciple. We have seen kung paano ang Panginoon Jesus at the time now when there was mga eksena, incidents sa discipleship where He never watered down or minimized the value of discipleship. It's either we follow or we don't. At tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami that our hearts will become teachable, malleable, that you might mold us and lead us, that we may embrace your concern. And even as we employ ang mga spiritual giftings sa inyong freely binigay sa amin through the Holy Spirit, and also the talent sa iba't ibang, it comes in shapes and kumbaga sizes na pinaghiram niyo po sa amin. Lord, may you find us faithful, following your Son, Jesus Christ. In your Son's name we pray. Amen and amen.